Shalom, Kapiwa. Yahweh Tsidkeno or Jehovah Tsidkeno. Sino nga ba si Jehovah Tsidkeno? Una, He is righteousness and justice. Meron po siyang katwiran at hustisya. Yahweh Tsidkeno emphasizes God's righteousness, justice, and salvation. Pangalawa, Redeemer and Savior. Siya po, He delivers His people from sin and oppression. Pangatlo, God of integrity. Si Yahweh Tsidkeno upholds moral standard. Ano po ba ang kahulugan ng Yahweh Tsidkeno? The Lord is our righteousness. Yan po ang una. Siya ang ating katwiran na dapat lamang po namumuhay tayo ng matuwid. Pangalawa, God's righteous character. Banal, matuwid ang Diyos. Yan po ang kanyang kalikasan, yan po ang kanyang karakter. Then, pangatlo, salvation and redemption. Ang Jehovah Tsidkeno na ito, nagliligtas, binabayaran ang lahat nating kasalanan. He is Jehovah Tsidkeno. Then, how Yahweh Tsidkeno works? Paano siya kumikilos? Meron pong una, righteous judgment. Siya lamang po ang matuwid na hukom. Sa mundong ito, hindi natin makakamtan ang fully satisfied na paghuhusga o tinatawag nating paghuhukom, kundi ang Diyos lamang na si Tsidkeno. Then pangalawa, redemption and salvation. Nagliligtas at patuloy po nagbabayad o binayaran na ang ating mga kasalanan. Redemption. At patuloy rin po siyang nagliligtas pa. Pangatlo, spiritual transformation. Yes, He transformed us from darkness to light. Galing sa kadiliman ang buhay, hindi kayang pigilin ang kasalanan, subalit ang Jehovah Tsidkeno ito, ang siya po ang nagbabago sa atin. Then patuloy po na miraculous intervention. Siya rin po ay dumadako sa makapangyarihan at mahimalang bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Na dati, hindi natin kaya gumawa ng tama at matuwid. Pero transform tayo ng Panginoon. Naghimala siya sa ating buhay. Kaya po, tayo ay nabago. At yung dating walang gana sa pagbabasa ng salita niya, paghahanap sa mukha ng Diyos, pagiging makadiyos, ngayon po ay isa ng lingkod ng Panginoon. Dahil po yon sa mahimalang bagay na ginawa ni Jehovah Tsidkeno. Now, let's talk about in His creation. Yes, meron po siyang ginaganap at ang layunin niya, ang tao po ay makapamuhay ng matuwid. Ang tao din po, pangalawa, ay meron pong kagampanan ang patuloy na namumuhay ng matuwid. Kung meron man pong kasalanan at merong tukso, magdidesisyon pa rin po siya na mamuhay siya ng matuwid at makatwiran. At patuloy po tayong inililigtas, pangatlo, redemption of creation, na tayo po ay sadlak sa pagkakasala, sadlak sa kasalanan, subalit ang Jehovah Tsidkeno ay ito po ang ginagawa niya. Nililigtas tayo, binabago tayo ayon sa wangis ng kanyang anak na naging matuwid. Yes, Jesus Christ is our righteousness. We are righteous because Jesus Christ is Jehovah Tsidkeno in our lives. Now, let's go to the application in daily life. Paano natin ipamumuhay ang mga katuruan patungkol sa kahulugan ng pangalang Jehovah Tsidkeno or Yahweh Tsidkeno? Una, seek righteousness. Pursue moral integrity, reflecting Yahweh Tsidkeno's character. Hanapin natin kung ano ang matuwid
doon tayo mag-flow. Ito ang ipamuhay natin kahit ano ang maganap. That speak, we are on the side of Jehovah Tsidkenu. Pangalawa, trust in salvation. Recognize Yahweh Tsidkenu's redemption in Christ. Naligtas tayo hindi para magpatuloy sa pagkakasala. Ang kapangyarihan, kabanalan na ipinagkaloob sa atin upang mamuhay tayo ng may katarungan at katwiran. And then, pangatlo, cultivate gratitude. Patuloy tayong magpasalamat sa katwiran for His righteous judgment. Yes, we should be thankful for Yahweh. And then, pang-apat, demonstrate justice, uphold fairness, compassion, and equality. Kaya nga po, sinabi ng Micah 6:8, O Son of Man, what is the Lord's will? To walk in justice and uprightness. Ito po ang dinidemand sa atin ng Panginoon. At nais na ipamuhay, maging po sa ating mga kaibigang politisyan, dapat po merong hustisya, equality habag, at tinatawag nating matuwid na pamumuhay at matuwid na pamamahala. Then finally, steward of creation. Dahil sa katwiran ng Panginoon, let us justly and righteously na i-manage ang mga resources because we are responsible acknowledging Yahweh's Tsidkenu's sovereignty. Kung ang Diyos po ay matuwid, ang lahat na nagmamahal tumatawag sa Kanya, ang lahat ng naniniwala, nagsasampalataya at nagsabi na ibinibigay ang kanilang buhay sa Kanya lamang na isang Diyos na matuwid at wala nang iba. Dapat lang po, ikaw at ako ay namumuhay na may katwiran sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang matuwid po, righteousness, in other words, right, is standing before God and before men. Yan po ang Yahweh's Tsidkenu. Matuwid ang Diyos. Dapat nga, tayo rin ay namumuhay ng may katwiran. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.